Hello pong muli mga katambay, kamusta po? Nagbabalik pong muli para pong magkomento sa inyo, si Katambay Mano po, dito po sa Tambayang Makabayan, komento po na inyong lingkod. Ito po, komentuhan po natin mga katambay, ito pong talagang mainit na mainit at talagang pinag-uusapan po ng mainstream media mga katambay. Talagang pilit po na pilit pong kinakabit ngayon, lalo po ng mga congressman o representative ng Kamara. Ito pong issue na issue po ni Kibuloy ay pilit pong kinakabit sa Duterte. Ito na po mga tambay. Hindi pa po nagtatagal ang issue o pagsuko dahil usapin pa po ito. Dahil nga nagkakaroon po ng sinasabing credit grabber po. Ang sinasabi po ni Atty. Topacio na credit grabber ang unang-una po ang secretary po na si Secretary Abalos at ang PNP Chief Marbil at General Torre ng mga credit grabber. Hindi raw po ito, unang-una, hindi raw po ito nahuli ng mga kapulisan at hindi sumuko sa kapulisan kung hindi sa mga AFP, mga tambay. Pero sa kabila nun, talagang pinipilit ng sekretary. Pero ito po, pag-usapan po natin ang congressman, mga tambay. Isang congressman sa Manila, si Representative Joel Chua, ang talagang gusto po na talagang imbestigahan at talagang idawit ang pangalang mga Duterte, ang dating Pangulong Duterte at ang Vice President Sara Duterte. Talaga naman pong ganun dahil nga yung sinasabing demolition job at mga political harassment sa mga Duterte, ito na po yun. Kaya po pakinggan po natin ang balita at komentuhan po natin mga tambay. Rosalie, naniniwala ba ang mga kongresistang posibleng protektado ng mga Duterte si Kibuloy? Ella, hindi basta maaaring itanggi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na wala itong kinalaman sa pagtatago ng kontrobersyal na religious leader na si Apollo Kibuloy. Batay ito kay Manila Representative Joel Chua. Anya, ang dating Pangulo ang administrador ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC compound kung saan sumuko sa mga otoridad si Kibuloy. Dagdag pa nito, misleading kung hindi man deceptive o mapanlinlang ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte kung saan minaliit nito ang posibilidad na nasa KOJC compound si Kibuloy. Bunsod nito, nananawagan ng kongresistang imbestigahan ng mga kinauukulang otoridad ang koneksyon sa compound ng mag-amang Duterte, lalo na't mahirap anyang paniwala ang hindi umano alam ng mga ito kung saan nagtago si Kibuloy. Dapat din anyang papanagutin ang Duterte family kung may ginampanan sa pagbibigay proteksyon kay Kibuloy ng pugante pa ito. Naniniwala naman si Ako Bicol Party List Representative House Assistant Majority Leader Jill Bongbalon na maituturing na kasabwat ang dating punong ehekutibo dahil sa pagkakanlong sa isang pugante. Maaari rin anyang maging batayan ito para sa isang petisyon ng disbarment laban sa dating presidente na isang abogado dahil sa pagiging kasangkapan umano nito sa paglabag sa batas. Balik sa iyo, Ella. Rosalie, Yan po mga tambay, nakita nyo po kung paano po ikabit sa pamilya Duterte ang issue po ni Pastor Kibuloy, mga katambay. At ang tanong ko po rito sa mga congressman, representative po, lalo po dito sa Bicol, I think Bicol Party List po ito, na talaga sinasabi pang madidisbar daw po ang dating Pangulong Duterte, mga katambay, at ang siyempre po pamilya, ang Vice President Sara Duterte, mga katambay, sa pagkakanlong daw po dito po sa issue ni Pastor Kibuloy, dito po sa pagtatago. Yung ang tanong ni Kamanong, paano magkakalong ang pagtatago? Saan nyo po ba nahuli? Pilit pong sinasabi at ang mga release statement po ng Pangulo ay nahuli po at nasukol nila, di umano, ang Pastor Kibuloy sa loob mismo ng pag-aari po ng pastor sa Kingdom of Jesus Christ. Di po ba? Sa kanila po yan. At kung paniniwalaan po natin ang mga pahayag ng Pangulo at ng Secretary Abalos at ng dalawang general, si General Marbil at General Torre, di ba? Talagang nahuli nila ang pastor ayon sa kanila ay sa loob po ng Kingdom of Jesus Christ. Doon po sa sinasabing isang facility na hindi po mapasok nila noong mga time na yon. At sinasabi pa na 80% na talagang accurate at totoong-totoo na nahandun po sa Kingdom of Jesus Christ ang pastor. Ngayon, paano mo sasabihin mga congressman? Di ba? Paano nyo sasabihin na itinago
itinago ang isang Pastor Quiboloy o ang isang Quiboloy, itinago po ng mga Duterte. May kinalaman po sa mga Duterte. Hindi naman umalis ng kanyang pag-aari. Hindi naman umalis ng kingdom. Ayon po sa inyo. Kung kayo po ang paniniwalaan, ano po ang nakikita po natin na po pwede nyo pong isampa o talagang madidisbar ang mga Duterte, lalo ang dating Pangulong Duterte at ang Vice President? At ito po ay ano ang kinalaman kung ito'y magtago sa sarili niyang pag-aari? Hindi naman itinago ito ng Presidente kung saan man yung sinasabing lugar na tinulungan para po makatakas at magtago. Di po ba? Dahil ayon na rin mismo sa mga balita nyo, balita ng mainstream media, at pahayag ng Pangulo at ng mga Secretary at General na nahandun siya sa loob ng compound niya. Nasa loob ng compound, mga congressman. Ngayon, kung sasabihin nyo tinulungan ng dating Pangulong Duterte at Vice President Sara Duterte, hindi po tutugma at lalakip. Dahil anong tulong po ang magagawa ng isang dating Presidente Duterte kung hindi naman umalis ng kanyang compound o nahandun lang siya sa kanyang pinaka-residence area sa loob po ng Kingdom of Jesus Christ? Di po ba? Walang logic. Di ba? Anong investigasyon ang gagawin nyo rito? Anong tulong ang gagawin ng dating Pangulong Duterte para lang masabi nyo na ito'y magiging ground ng disbar? Dahil kahit si Kamanong, walang nakikitang logic. Dahil mismong nahandun ka sa bakuran mo, pag-aari mo. Di po ba? Kung yan, si Pastor Quiboloy, nahuli di umano dahil nga mismo ang Pangulo at ang Secretary Abalos nahuli. Kung nahuli po nila ito na malayo o wala sa Kingdom of Jesus Christ at talagang may lugar na pinuntahan, baka po pwede nyo pa sabihin na may tulong at tinulungan magtago ng individual katulad ng dating Pangulong Duterte at VP Sara Duterte, di ba? Yan po part lang ng paninira. Sino maniniwala sa inyo yan? Kahit nga si Kamanong, hindi nyo mapapaniwala na tinulungan magtago sa sarili niyang bahay, sa sarili niyang looban, sa sarili niyang pag-aari. Di po ba? Unang-una, pag-aari niya yon. Pag-aari po ng kanyang samahan nyo, ng kanyang grupo, ang Kingdom of Jesus Christ. Di ba? At yung sinasabing eskwelahan. At meron pang namatay dyan na sinasabi po ng, ayon po sa statement po na nirelease ni Atty. Torion. At kung paniniwalaan po natin ang mga pahayag po ng grupo o ng Pastor Quiboloy sa pangunguna po ng statement po ni Atty. Torion, talagang hindi naman po dyan nahuli. Hindi po nahuli sa Kingdom of Jesus Christ ang Pastor Quiboloy sa ibang lugar. At hindi po kapulisan ang humuli. Kusang loob na sumuko sa kasundaluhan. Kung paniniwalaan natin ang statement po mismo ng Atty. Torion na galing po sa Pastor Quiboloy, yun po talaga ang nangyari at may mga pinasalamatan pa po ang Pastor Quiboloy na yung talagang nag-asiste o tumulong sa kanyang voluntary o kusang loob na pagsuko, di ba? Mga AFP, mga Army, AFP, mga Brigadier General, di ba? Hindi naman po sinabi ni Pastor Quiboloy na sumuko siya o na-corner siya ni General Torre, di ba? Kaya anong investigasyon ang gagawin ng isang magiting na itong Manila Representative Joel Chua at itong isang representative na taga Bicol, mga katambay. Ito po ay kinakabit lang nila mismo para po maging panira at talagang maipolitika at maikabit ang dating Pangulong Duterte. At hiyang-hiya naman tayo dito sa mga congressman ito, sa mga representative. Puganti na agad ng tawag sa Pastor Quiboloy. Puganti na hindi pa nakakasuhan at hindi pa nalilitis ang kaso. Puganti agad. Ibang klase. Di po ba sa simpleng paunawa, di po ba ang pagiging puganti, galing ka na sa kulungan, kaya nga pumupuga ka na. Di ba? Hindi pa nga nalilitis. Mag-uumpisa pa lang po ang litis. Isasampa pa lang ang kaso. Puganti na agad. You know? Kung mali si Kamanong, tatanggapin ko naman mali si Kamanong kung ang tamang termino kay Pastor Quiboloy, pugante. Kasi yan ang tawag ng mga congressman ngayon, representative na pugante raw po ang Quiboloy. Samantalang
Ngayon pa lang nila halos ipapile ang kaso ni Kay Buloy na child abuse, sexual abuse, at yung kinatawag na qualified trafficking. Yun po ang mga kaso niya eh. Tapos ngayon, dito sa mga congressman, isa ng pugante. Kaya nakakahiya naman po. Kasi ang paniniwala naman ni Kamanong sa isang pugante, yung talagang nakulong ka na, tapos nagkaroon ka ng pagkakataon, pumuga ka. Kaya nga pugante eh. Di ba? Kaya nakakalungkot lang po mga katambay. Talagang gamit na gamit po ang Kamara at mga representative na talagang isama at ikabit para lang po masabi po at talagang dito po maitugma o talagang yung sinasabing demolition job na ginagawa nila sa pamilya Duterte. Talagang kumpleto na po ang kanila akusasyon. Ito po puro akusasyon lang ang ginagawa ng mga representative. Puro haka-haka. Ito po yung mga sinasabing chismis, marites, mga tabay, mga tolits ang ginagawa po ng mga representative para lang po makapanira gamit po ang mainstream media. Dahil gamit na gamit po nila ang mainstream media, komento ni Kamanong, para po sa demolition job, komento ni Kamanong dito po sa pamilya Duterte, mga katambay. Di po ba? Napakarami nila kinakabit na sa pamilya Duterte, lalong-lalo sa dating Pangulong Duterte, di ba? Napakarami na. Napakarami. May mga gentleman agreement sa China, di ba? May mga EJK, merong Pogo, may droga issue pa na sila daw yung mga protector ng droga naman kasama ang asawa ng Vice President at ang matandang Duterte na panganay na anak ni dating Pangulong Duterte na si Pulong, di ba? Halos lahat sila. Tapos ngayon ang Vice President ay ini-issuean din nila ng sinasabing korupsyon sa confidential fund at maling paggamit ng confidential fund. Di ba? At yung sinasabi na ang Vice President ay hindi dapat pagkatiwalaan at gusto pa yatang i-impeach ng Kamara. Ganyan po ang ginagawa po nila. Talagang pinagtatakpan po yata yung talagang tunay na issue ng bansa. Yung talagang issue na problema ng mamamayan ng Pilipino, lalong-lalo na yung kahirapan po sa talagang napakahirap makahanap ng trabaho sa ating bansa. Napakabigat po ng pagdadaanan natin at ganun din po, napakabigat po na pang-araw-araw ng buhay natin sa ating bansa na nagtataas ang sobra lahat ng bilihin, di ba? At lahat po ng sinasabing dagdag gastos pa ay nahandyan pa, hindi lang bilihin, di ba? Kuryente, di ba? At tubig, pati ang ating telepono. Siyempre, patong-patong yan, pati po ang gasol na ginagamit natin, ubod na rin ang taas. Kaya yung problema ng tao, ng Pilipino, hindi po natututukan ng kapit-apitagan po ba tawag dito mga katambay, ang mga representative ng Kamara. Wala na po sila inatupag halos kung hindi pamumulitika na hindi naman nakakatulong sa bansa. Ito po, lagi ko nga po sinasabi, walang maitutulong po sa kahirapan ng bansa. Ang problema po ni Kay Buloy. Idalin nyo na po sa korte yan. Tantanan nyo na yan. Dahil sumasama lang po ang imahe nyo. Pag sinawsawan nyo na sinawsawan si Pastor Kay Buloy and meron namang korte, lalabas po talaga na namumulitika kayo. Ginagamit nyo po ang Kay Buloy para sa pamumulitika, matugma, makabit sa mga Duterte. At ganyan na po ang ginagawa. Kauna-unahan na po ang representative po ng Manila na si Joel Chua. Kung tutuusin, kayo ang dapat imbestigahan. Komento ni Kamanong, kayo ang dapat madisbar at maimbestigahan. Dahil yung inyong mga opisina ay maraming itinatago sa sambayanang Pilipino. Lalong-lalo na sa kaperahan ng pera ng Pilipino. Saan napupunta ang pera namin, hinahawakan nyo. Nasaan ang MOEE nyo? Nasaan po ang mga resibo nyo? Binibigay nyo po ba ng tama ang mga resibo nyo? Taon-taon sa COA, may para po ma-audit namin kayo. Nasaan po ang mga pondo ninyo? Kayo po ang maraming dapat sagutin sa taong bayan. Dahil mismo ang dating Pangulong Duterte, sinabi na ang pinaka-rotten at bulok na konstitusyon ay ang inyong konstitusyon, ang Kamara at ang Senado. Kaya po,
kung ang sinasabi nyo kung sino paniniwalaan ng taong bayan, mas paniniwalaan ng taong bayan ang dating Pangulong Duterte kisa sa inyo na nasa Kamara. Dahil nga, unang-una, marami kayong sekreto na tinatago sa mga Pilipino. Lalong-lalo na pagdating sa pera ng bayan. Di ba mga katambay? Kaya dito, wala pong kabuluhan ito. Ito pong ginagawa ng dalawang congressman o representative para lang maikabit na paninira sa Vice President at sa dating Pangulong Duterte. Wala po ito. Hindi po ito papatulan. Lalong-lalo na mga taong nag-iisip. Yung talagang nag-iisip ng tama na wala pong itong kalatoy-latoy na paninira na para ikabit mo sa isang dating Presidente Duterte at isang Vice President na tinulungan para magtago, binigyan ng proteksyon. Ano bibigyan mong proteksyon sa hindi naman umalis ng kanyang bahay at kingdom sa KOG, sa Kingdom of Jesus Christ? Hindi siya umalis doon. Ayon na mismo, di ba, sa Presidente, sa Secretary Abalos, doon lang siya. Anong proteksyon ang magagawa ng isang dating Pangulong Duterte kung nagpadala na ang isang sekretary at isang Pangulo ng Pilipinas ng mahigit 2,000 na kapulisan doon sa Kingdom of Jesus Christ? May nagawa ba proteksyon? May nagawa po ba proteksyon? Mga congressman, mga representative, ang dating Pangulong Duterte, di ba kayo ang nasunod? Gobyerno ang nasunod. PNP ang nasunod sa ginawa nila sa Kingdom of Jesus Christ, kahit sa kabila na patong-patong daw na violation ang sinasabi po ng magagaling na abogado na nagsuri kung paano po ginawa nila sa loob po ng Kingdom of Jesus Christ at meron pang nasawi. May nagawa ba, naproteksyonan po ba ni dating Pangulong Duterte yun at ni Vice President? Naproteksyonan po ba si Quiboloy? Di po ba hindi? Dahil kayo rin mismo ang nasunod at hindi na kayo umalis sa Kingdom of Jesus Christ hanggat hindi nyo sinasabi o hindi nahuhuli, di umano, ang Pastor Quiboloy, di ba? At nga, malinaw sa mga statement po ninyo, lalo ng Pangulong Marcos, na sa loob ng Kingdom of Jesus Christ, hindi nyo nasukol ang Pastor Quiboloy. Pero lalabas naman po ang totoo niyan. Lalabas at lalabas ang totoo. Dahil mismo ang Attorney Torion, nung presscom ng Secretary Abalos, hindi po siya pinapapasok at pilit na hindi pinapapasok doon sa presscon ng Secretary Abalos. Bakit kaya hindi pinapapasok doon si Attorney Torion? Tanong po ni Kamanong, bakit po kaya? Baka magsabi at lumabas ka ang katotohanan pag na-interview sa presscon ng isang Attorney Torion? Ganun po ba? Dahil yung script, komento ni Kamanong, kasi yung ang script po ay kailangan bumango at talagang lumabas na ang achievement ay mapunta po sa secretary at mapunta sa presidente at mapunta po sa dalawang general. Ganun po ba ang gusto nyong palabasin sa mainstream media at hihatid po sa mga Pilipino na balita? Kayo po ang talagang bayani. Ganun po ba? Lalabas at lalabas po ang katotohanan. Di po mga katambay? Muli po si Katambay Manong. Maraming salamat po sa gusto po ng ating Malita Channel, Tambayang Makabayan. Komento po na inyong lingkod sa YouTube at TikTok. Muli po mga tambay, sa muli, maraming salamat po muli. Siyempre, sa mga nakagusto po sa nag-share, like, and subscribe, and comment. Thank you po mga tambay. Paalam, sa muli, ingatan nawa. Bye-bye.